Ang kwentong ito ay nagmula sa Shaanxi, timog bahagi ng China. Doon, may ilang team ng archaeologists ang nagdesisyon na hukayin ang isang ancient tomb o isang libingan na may tandang 100 taon na. Doon, nagulat sila sa kanilang nadiskubre. Sa patuloy na paghuhukay ay nakakita sila ng gintong bagay. Animoy isang singsing. Sa patuloy na investigasyon ay nalaman nilang isa pala itong maliit na relo. Ang kamay nito ay nakatigil sa oras na 10:06 at sa likod ay nasusulat ang salitang Swiss. Tinatayang 400 years old na ang bagay na ito at nagmula sa tinatawag na Ming Dynasty sa China. Now, this raises a lot of question dahil una ay wala pang naiimbentong relo sa China noong Ming Dynasty at ang bansang kilala natin na Switzerland ay hindi pa napapangalanan noon. Sa ngayon ay hati ang opinyon ng mga tao tungkol sa kwentong ito. May ilan na sinasabing hindi ito totoo pero wala silang maipakitang patunay na hindi nga ito totoo. On the other hand, ang mga archaeologists na sumuri dito ay sinasabing ito ay 400 years old na. Pero hindi nila sinasabing galing ito sa kung sinong tao na gumamit ng so-called time traveling machine. Oh boy, malaki ang tsansa na kung interesado ka sa mga time travel proof ay napanood mo na ang videong ito. 2010 nang nag-viral ang istoryang ito dahil na rin sa video mula sa isang channel na kung tawagin ay George Clark. Base sa kanya, isa siyang Charlie Chaplin fan kaya naisipan niyang bumili ng old recordings ng pelikula. Okay naman ang lahat, nating is out of the ordinary ika nga. Pero yan ay nag-iba nang mapanood niya ang clip na ito. Badi hindi ko muna sasabihin kung ano ang kwento, kung ano o bakit sinasabing time travel proof daw ito. I'll let you decide na lang. And there it goes. Kung isa ka sa mga nakapansin na parang may hawak na telepono ang tao na nasa clip ay tama ka. We need to take note na ang pelikulang ito ay na-film noong 1928 at obviously wala pang mga cellphone noon, especially isang wireless cellphone. Now as we all know, kailangan kong i-balance ang istorya kasi marami ang hindi naniniwala dito. Isa sa mga pinopoint out nila ay kung totoo ang cellphone ito ay wala pang cell towers noon. So paano siya makakapag-communicate sa iba? On the other hand ay mayroon namang nagsasabi na isa daw itong hearing aid na pasok naman sa timeline kung kailan ito na-imbento. However, pinopoint out ng mga taong nakapanood at naniniwala sa time travel na tila nagsasalita ang babae sa video at may kinakausap.